Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang pagpapatayo ng mas maraming Child Development Centers o CDCs. 17% na taripa para sa mga export products na itinataw ng Amerika sa Pilipinas, posibleng magbukas ng mga bagong oportunidad sa bansa. Budget para sa school-based feeding program, pina-triple ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 17 OFW sa nakulong sa Qatar dahil sa paglahok sa isang rally, binigyan ng provisional release ayon sa Department of Migrant Workers. At nasa 68,000 na households nakatanggap ng first 1,000 days cash grant sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Sa detalye ng mga balita, nakatanggap ng first 1,000 days cash grant sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino program, umabot na sa 68,000 households ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Commitment ng administrasyon na mamuhunan sa maagang edukasyon ng kabataan, pinagtibay. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. 68,000 sambahayan na sa buong bansa ang nakatanggap ng first 1,000 days cash grant sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Ito ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay sa gitna ng target ng pamahalaan na masubaybayan ng health at nutrition development ng mga bata mula sa unang 1,000 araw nito. Ay sa Pangulo, nais pa nilang makikita ng nasabing bilang sa harap ng pagnanais ng pamahalang matiyak ang tamang cognitive development ng mga bata na dapat matutukan partikular sa first 1,000 days. Binigyan din ang Chief Executive na sa pamamagitan ng itinataguyod na health and community programs, mananatilian ang komite ng gobyerno upang masigurong maging produktibong bahagi ng lipunan ang mga bata. Mamamalagian niyang maghahanap ang pamahalaan ng kaparaanan upang masuportahan ang pangangailangan ng mga kabataan at matulungang matuklasan ang kanilang potensyal. That as of February of 2025, more than 68,000 households nationwide have received the F1KD grants, and we intend to reach even more. Sa kabilang banday, muli ring pinagtibay ni Pangulong Marcos ang commitment ng kanyang administrasyon na mamuhunan sa maagang edukasyon ng mga kabataan. Kasunod ito ng nilagdaang kasunduan sa pamamagitan ng isang joint circular na naglalayong magtayo ng mga Child Development Center sa mga komunidad na may limitadong akses sa maagang edukasyon. Binigyan din dito ng Pangulo ang kahalagahan ng CDC kung saan ay maaaring makapag-aral at makapaglaro ang mga bata. Sa pamamagitan niya ng Child Development Center ay magkakaroon ng maayos na pundasyon ng mga kabataan na magdudulot ng matibay ding pundasyon ng bansa. Prioridad ani dito, sabi ng Pangulo, ang remote barangays at low-income municipalities na target na mapalakas ang edukasyon ng mahihirap na mga kababayan. Sa pamamagitan ng mga CDC, magkakaroon ng maayos na pundasyon ng ating mga anak na siya namang magpapatibay sa pundasyon ng ating bansa. 328 na mahihirap na barangay ang natukoy ng pamahalaan para suportahan ang mga programa para sa maagang pagunlad ng kabataan. 89 sa Luzon, 106 sa Visayas at 133 sa Mindanao, kabilang na ang BARM. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Nasa 17% na taripa para sa export products ng Pilipinas ang ipinataw ng Amerika. Ito ang pangalawang pinakamababa sa ilang bansa sa Asia. Dahil dyan, posible itong magbukas sa mga bagong oportunidad sa bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV. Posibleng magbukas ang bagong opportunity sa bansa ang export tariff ng Estados Unidos sa Pilipinas. 17% na taripa sa export goods ang ipinapataw ng US sa Pilipinas. Ito ang pangalawa sa pinakamababa sa ilang bansa sa Asia. Kapag po nanatili ang ganitong klaseng polisiya, maaari pa rin din po tayo makakuha ng mga investors,
mula doon sa mga bansa na may pinapatawan na malalaking tariff. So, maaari silang pumunta sa Pilipinas, dito sila magsagawa, mag-manufacture, dahil 17% lamang ang pinapataw sa atin. So, pwedeng negative positive ito. 49% ng export tariff sa Cambodia na sinundan naman ng Laos sa 48%. Habang ang kapwa agricultural country na Vietnam ay may 46% export tariff. 34% naman ang taripa ng US sa exported goods ng China. Ayon naman sa Department of Agriculture, advantage ang 17% export tariff ng Pilipinas sa US. Kung 17% lang ang tariff natin ng tilapia na fillet o kaya whole sa Amerika, tapos ang Vietnam, which is a major supplier at 46%, and Thailand at 34% is the second major supplier, lamang tayo. Diba? At sa coconut naman, technically, more or less, mas lamang tayo eh. Tuloy-tuloy naman na makikipag-ugnayan ng DA sa Japan para pababain ang taripa ng saging sa Japan na nasa 8 to 18%. Nangako naman silang tutulungan tayo sa issue na to. At, but of course, humihingi sila ng parang kapalit. May malaking push tayo na ilabi itong reduction of tariff natin sa banana sa Japan. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Tiniyak ng Finance Department na nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng pagbabago sa global trade, lalo na sa harap ng bagong ipinapatupad na mas mataas sa taripa ng Estados Unidos sa mga inaangkat nitong produkto. Batay sa anunsyo ni US President Donald Trump, nasa 17% ang ipinataw na taripa sa mga produktong inaangkat mula sa Pilipinas. Gayunpaman, ayon kay Secretary Ralph Recto, hindi gaanong nakaasa sa export ang Pilipinas kundi sa domestic demand, kaya't hindi ito basta-basta maaapektuhan ng trade wars. Binigyan din niya ang umiiral na Create More Act para makahikayat ng mas maraming mamumuhunan at gawing hub ang Pilipinas para sa global industries tulad ng electronics, tela, pagkain at sasakyan. May oportunidad din aniya na palawakin ang export ng coconut-based products sa US sa kabila ng trade challenges. Tiniriple ng Education Department ang pondo para sa school-based feeding program. Alinsunod sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutukan ang nutrisyon ng mga mag-aaral. Samantala, sinagot naman ng Malacanang ang iba't ibang usapin. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Mahigpit na pinatututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nutrisyon ng mga batang mag-aaral. Ayon sa DepEd, triniple na nila ang pondo para sa school-based feeding program at dinagdagan ng 15 araw ang feeding days para sa National Learning Camp. Layo nitong matugunan ang malnutrisyon at itaas ang school performance ng mga bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng masustansyang pagkain at inumin sa mga mag-aaral sa kindergarten hanggang elementary. Binigyan diin ng pamahalaan na dapat mapanagot ang mga nagpapakalat ng fake news. Giit na Executive Secretary Lucas Bersamin, masaklap ang epekto ng mga maling impormasyon na sa ngayon ay hindi na lamang sa Pilipinas naglipana, kundi maging sa ibang bansa. Ipauubaya na lamang daw ng gobyerno sa mga kinauukulang ahensya ang pagsawata sa fake news maging sa mga individual na nasa likod nito. Binigyan diin ng pamahalaan ang kahandaan nito sa posibleng pagtama ng the big one sa bansa. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nabigyan na ng abiso ang mga concerned government agencies para paghandaan ang mga kalamidad gaya ng the big one. Kabilang aniya sa paghahanda ang pagpreposesyon sa mga asset sa pangunguna ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, habang pinatitiyak naman ang supply ng pagkain at pinatututukan ito sa DSWD. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na pinatututukan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lagay ng mga Pilipino sa Qatar matapos maaresto dahil sa umano'y pagsasagawa ng political protest. Ayon sa DMW, bagaman pansamantalang nakalaya ng mga ito, pinatitiyak pa rin ng Pangulo na mabibigyan sila ng legal assistance at mapangangalagaan ang kanilang kapakanan. Nagpasalamat ang DMW sa mga otoridad at gobyerno ng Qatar sa pagpayag na mapalaya ang mga OFW. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.
Nanindigan ng Finance Department na ginawa lang ng pamahalaan ang nararapat para matiyak na mapakikinabangan ng bansa ang lahat ng pondo mula sa taong bayan. Inihayag ito ni Secretary Ralph Recto sa pagharap niya sa Korte Suprema bilang pagdepensa sa isyu ng lipat pondo ng PhilHealth at iba pang GOCCs sa National Treasury. Ang detalye sa balitang pambansa ni Christine Sabaway. Dinipensahan ni Finance Secretary Ralph Recto ang paglilipat ng idle at hindi nagamit na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at iba pang government-owned and controlled corporations sa National Treasury. Sa pagpapatuloy ng oral arguments ng Supreme Court, ipinaliwanag ni Recto na ito ay temporary at common sense approach para hindi na mangutang pa ang pamahalaan para pondohan ang mga pangunahing proyekto ng pamahalaan. Bilang government's chief fundraiser, mandato niya ng DOF na gamitin ang bawat piso o pondo para mas mapababa pa ang utang ng pamahalaan at target fiscal deficit. Last year, we already hit our target of reducing this to 5.7%. This will allow us to sustainably reduce our national government debt to 56.3% in 2028. And now it is our responsibility to repay these large borrowings. We inherited this debt, but we do not intend to simply pass this burden onto the next administration. We intend to try our best to reduce it. Noong nakaraang taon, 60 billion pesos ang inilipat na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Sunod na ililipat sana ang 30 billion pesos pero naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema. Nakapagbigay na rin ang Philippine Deposit Insurance Corporation ng 104 billion sa National Treasury. Hindi po pwede na kapag may nakitang malaking pondo na natutulog at hindi nagagamit para sa kapakanan ng taong bayan, hahayaan na lang. Sleeping funds serve no one. Every idle peso is a disservice to every Filipino. Gayunman, sinabi ni Secretary Recto na susunod sila sa anumang magiging direktiba ng Korte Suprema hinggil sa usapin. Pero ayon kay Secretary Recto, posibleng hindi na maabot ang deficit target ngayong taon. Assuming if the ruling were for 2025, that will add a fiscal pressure to our deficit. And that would entail us not hitting our deficit targets this year. And if we miss that, then we may not attain our coveted credit rating upgrade that we foresee in the next 18 months. Christine Bornolia Sabaway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Kadiwa ng Pangulo Pop-Up Stores patuloy pang nadaragdagan. Mahigit 1,000 PhilPost offices sa bansa, target na malagyan ng mga Kadiwa Pop-Up Stores. May balitang pambansa si Vel Custodio ng PTV. 67 kadiwa na Pangulo Pop-Up Stores ang target na maitayo ng Department of Agriculture sa Philippine Postal Corporation offices ngayong taon. Batayan sa nilagdaang Memorandum of Understanding ng DA at ng PhilPost. It likewise embodies our collective efforts in ensuring the country's food security, improving the lives of the Filipino farmers, and making affordable and nutritious food accessible to all. Nauna na nagpatayo ng 6 na kadiwa pop-up store sa PhilPost offices noong nakaraang taon, kabilang ang Pasay, Bataan, Tarlac, Zambales at Pampanga. Layon pang dagdagan ito ng 61 pop-up stores ngayong 2025. Target ng dalawang ahensya na malagyan ng kadiwa pop-up stores ang mahigit 1,000 PhilPost offices sa bansa. Magiging kaagapay din ng DA ang PhilPost sa pag-boost ng logistics ng mga agricultural products ng kadiwa ng Pangulo. Magiging strength talaga is the network all over the country. And at the same time, the logistic support na madadala natin because there are distribution centers that are in place already for the longest time. And we will just have to top that. Bukod dito, pinaghahandaan na rin ng mga ahensya ang launching ng kadiwa application para makapasok na ang kadiwa ng Pangulo sa e-commerce. Farmer cooperative mismo ang nakakonect na eh. No? So, inaayos namin yung sistema. Posibleng ilaunch ang kadiwa app pagkatapos ng 6 na buwan. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa probinsya ng Rizal. Nakatakdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naturang probinsya ika-7 sa may pinakamaraming botante sa bansa. May Balitang Pambansa si Mela Lesmoras ng PTV.
Kasado na ang ika-12 campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ngayong Biyernes sa Antipolo City sa Rizal. Pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang aktibidad para ikampanya ang mga pambato sa pagkasenador ng administrasyon. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Chanco, mahalaga ang kanilang pagbisita sa Rizal na siyang 7th most vote-rich province sa bansa. Kumpiyansa naman siyang makukuha ng grupo ang suporta ng lalawigan lalo pat may sapat ng karanasan at magagaling ang kanilang mga kandidato. Bago ang malakihang campaign rally, tuloy-tuloy rin ang aktibidad ng mga pambato ng administrasyon. Si Senadora Pia Cayetano bumisita sa Ormoc City sa Leyte kung saan nakapulong niya ang iba't ibang sektor. Sa Bolinao, Pangasinan naman dumayo si House Deputy Speaker Camille Villar. Si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo dumalaw rin sa Misamis Occidental. Nagpasalamat naman si Senator Bong Revilla sa mainit na suporta ng mga taga Quezon City. Si dating DILG Secretary Benhur Abalos inendorso ng mga lokal na opisyal ng Angeles City, Pampanga. Habang si Senador Lito Lapid ikinalugod ang pagkakabilang niya sa top senatorial candidates base sa isang survey. Unang-una po nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon at nagpapasalamat ako lalo na sa ating mga kababayan, patuloy yung pagmamahal nila sa atin at pagsuporta. Ayan po naman ay gagampanan ko ang aking tungkulin at protektuhan at lahat ng mabatas na para sa mahirap gagawin po natin. Mula sa PTV, Melalas Moras para sa Balitang Pambansa. Sa lumalagong ugnayan ng Pilipinas at Australia, nakikita ng Philippine Navy na lalo pang lalakas ang maritime cooperation ng dalawang bansa. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Benjo Negranza, nagbigay umano ng magandang oportunidad ang kakatapos lang na 8 Navy to Navy talks sa Australia nitong April 2 para pag-usapan at simulan ang military exercises at intelligence operations. Nagpasalamat din ang Philippine Navy sa Royal Australian Navy dahil sa walang humpay nitong suporta sa hukbong pandagat ng Pilipinas. Mula sa Philippine News Agency, nasa 40,000 pulis ang ipapakalat sa buong bansa bilang bahagi ng Oplan Ligtas Samvac 2025 campaign ngayong Semana Santa. Tiniyak din ni PNP Chief General Francisco Marbil na handa ang mga pulis na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa buong summer season. Hinikayat din ito ang mga Pilipino na maging mapagmatsyag, sumunod sa otoridad at i-report ang mga kahina-hinalang aktibidad. Paiigtingin din ng PNP ang mga checkpoint upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Ginugunita ang Holy Week mula April 13 hanggang 20. Ipinagmalaki ng Iligan City Police Office ang pagbaba ng mga naitatalang krimen sa lungsod. Kasabay nito, patuloy ang paalala sa publiko na maging mapanuri sa mga kumakalat na maling impormasyon ngayong hatol ng Bayan 2025. May balitang pambansa si Sheriff Timhar na Radyo Pilipinas Iligan. Sa akong pagpamaligid sa 1997 pa antod karon. Oo, Facebook lang akong pagpamaligya. Na may mga pulis din magsuroy-suroy. Panatag na naipagpatuloy ni Nanay Margarita ang kanyang hanap buhay dahil ramdam niya ang seguridad sa lungsod ng Iligan. Sa ulat ng Iligan City Police Office o ICPO, nananatiling generally peaceful ang lungsod sa kabila ng iba't ibang hamon sa seguridad. Batay sa datos, bumaba sa 741 ang naitalang krimen sa Iligan ngayong unang quarter ng 2025 kumpara sa naitalang 779 at 903 noong 2024 at 2023 sa kaparehong panahon. We are basing on numbers, no? Numbers don't lie. We have the numbers here na generate nato sa atong crime incident reporting analysis system. Nagpakita lang man gyud na wala man gyud nagdako ang crime rate nato or crime volume nato, no? Nagkagamay man, no? Matatandaang iniulat ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na bumaba ng 7.31% ang crime volume sa buong bansa kung saan malaki ang naging kontribusyon dito ng Iligan City. Samantala, pinaalalahanan ng ICPO ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyon na kanilang natatanggap lalo na ngayong nalalapit na ang Hatol ng Bayan 2025. Mula sa PBS, Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sheriff Timhar para sa Balitang Pambansa.
Mula pa rin sa Philippine News Agency, magkakaroon ng libreng sakay sa MRT-3 at LRT-2 ang mga veterano sa gyera mula April 5 hanggang April 11. Bahagi ito ng pagdiriwang ng 83rd Day of Valor at Philippine Veterans Week. Ayon kay MRT-3 General Manager Michael Kapati, kinilala nila ang dakilang sakripisyo at kontribusyon ng mga veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig sa ating bansa. Dapat lang ani ang bigyan ng pagpupugay at pasalamatan ang mga veterano sa darating na Veterans Week. Para maka-avail ng libreng sakay, ipakita lang ng mga veterano ang kanilang ID mula sa Philippine Veterans Affairs Office o PVAO. Ironclad Alliance o matibay na relasyon ng Pilipinas at Amerika, yan ang ibig sabihin ng pag-apruba ng posibleng pagbebenta ng US sa Pilipinas ng F-16 jets nito. Sa kanyang panayam sa Radyo Pilipinas, sinabi ni Dr. Chester Cabalza, founding president ng International Development and Security Cooperation, bahagi ito ng pangako ni US Defense Secretary Pete Hegseth nang bumisita kamakailan sa bansa. Nakasisiguro naman si Cabalza na may pondo ang Pilipinas para sa mga eroplano. Kung may pambili tayo, yes. Pero halimbawa, nakabili tayo ng mga ganyan, meron ba tayong mga sapat na facilities? Halimbawa na lamang yung complex, large aerodrome. Ito yung parang parking space ng mga itong mga mamahaling mga fighter jets na ito. So kailangan pa talaga, kasi ganito ang aking teorya habang nagmi-military modernization ka, hindi lang ito yung acquisition or yung purchase yung pagbili. Meron ka dapat din, inaayos mo rin yung mga facilities mo, yung processes mo, yung organization mo, kasi kailangan mo rin yung human resource. Inanunsyo na ni COMELEC Chairperson George Owen Garcia na unanimous decision ang pagsasailalim sa COMELEC control ng Dato Odinsinsuat sa Maguindanao matapos salakayin ng Commission Elections Unbank. Inaasahang ilalabas ng COMELEC ang resolusyon ukol dito at isinasapinal na rin ng COMELEC ang magiging guidelines sa pagpapatupad nito. Handa na ang mahigit 14,000 kasapi ng Electoral Board sa Eastern Visayas para sa idaraos na May 12 national at local elections. Ito'y matapos sumailalim sa training ng Commission on Elections at Department of Science and Technology. May balitang pambansa si Sol Alarcon ng PIA Eastern Visayas. Handa na ang mahigit 14,000 kasapi ng electoral boards sa Eastern Visayas para sa gaganaping May 12 national at local elections matapos ang isinagawang training ng COMELEC at DOST. Ayon kay DOST 8 Regional Certifier Engineer Florentino Quiñones, karamihan sa mga poll workers ay nagsilbi na rin sa mga nakaraang halalan. It's not difficult for us to ensure the success of this election this coming May 12 because we Waray-Waray are receptive of any development coming from the government. Ayon naman kay Teacher Rodel Kabuhok ng Tabon-Tabon, Leyte, the training and mental health, we use the ACM on what could be the process to be done during the elections, before the elections, during the final testing and sealing. So mula sa umpisa hanggang sa pagkatapos ng elections, may binigay sa amin yung tamang proseso, tamang gagawin, and even the troubleshooting. Maliban sa mga guro, mayroon ding 167 na mga pulis ang sumailalim sa training. Yes, pero nasa law natin under Election Service Reform Act that they will serve as electoral boards only as a last resort in cases na peace and order situation ng isang lugar ay risky for our electoral boards. So the uniformed personnel from the PNP may be allowed to serve. Mula rito sa Philippine Information Agency, Eastern Visayas, Sol Alarcon, Balitang Pambansa. Samantala, alamin natin ngayon ang sitwasyon ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke. Si JM Pineda ng PTV para sa Balitang Pambansa Live. JM? Ngayon may kanya-kanyang diskarte nga ngayon ang mga mamimili dito sa pagbili at pag-budget ng mga ulam at bigas dito sa palengke. Isang ulam o patahe sa isang araw, ganyan ang diskarte ni Nanay Lina
Malaking tipid raw kasi ito lalo pat ang kanyang ilan sa mga anak ay nagbabaon din sa eskwelahan. Kaya kami mga nanay, kailangan namin mag-budget dahil sa mga estudyante. Kaya, kailangan ngayon diskarte at saka tipid talaga. Yung ginagawa ko kasi binabudget ko yung inuuna ko yung estudyante ko, tapos yung natira yun pinagbibili ko ng ulam, naluan ko ng mga gulay. Iba't ibang diskarte ngayon ang ginagawa ng mga mamimili para mas makatipid sa mga binibiling ulam. Ang ilan lingguhan kung mamalengke at naglalaan na rin ng eksaktong pera para hindi sumobra ang budget. Dito nga sa Kamaning Market, nananatiling pantay ang presyo ng mga bilihin. Ang mga manok na buo dito ay umaabot ng 220 pesos. Nasa 360 pesos naman ang kasim, liempo at pork chop. Sa presyo ng kada kilo ng isda, 160 ang tilapia, 300 sa galunggong, at bangus naman ay nasa 240 pesos. Naglalaro naman sa 42 pesos hanggang 50 pesos ang kada kilo ng presyo ng iba't ibang klase ng bigas dito sa Kamaning Market. Naomi, malaking tipid nga para sa mga mamimili natin, yung mga Kadiwa pop-up stores. Malaking tulong to sa kanila. Kaya naman ang Department of Agriculture ay binabalak pang dagdagan yung mga Kadiwa pop-up stores sa iba't ibang lugar gaya sa mga postal office. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV. Muli na namang bumida ang turismo ng Pilipinas. Ito'y matapos na masungkit ng bansa ang Destination of the Year Awards sa Routes Asia 2025 na ginanap sa Perth, Australia. Kinilala ang unang Routes Asia Awards ang kahusayan sa air service development at market sa Asia-Pacific region. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, patunay ito ng matibay na ugnayan ng iba't ibang stakeholders sa aviation at travel industry. Kasama na niya rito ang pagtutok sa connectivity at ang patuloy na pagpoposisyon ng Pilipinas bilang premier global destination. Dagdag na kalihim, tuloy-tuloy din ang kagawaran sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabuti pa ang estado ng turismo sa bansa sa pamamagitan ng mas maayos na air access, infrastructure development at pagkakaroon ng strategic alliances. Bukod sa tulong pinansyal, ililipat din ang pamahalaan sa mas ligtas na lugar ang mga residenteng nasunugan sa Pilar, Sorsogon. Si Paul Hapina, Radyo Pilipinas, Albay para sa Balitang Pambansa. Konti na lang, sir, yung nakuha kong mga gamit. Yung lutuan lang, sir, tsaka yung rice cooker, yun lang. Yung iba, wala na, sir. Bukod sa lutuan, mga birth certificate lamang ang naisalba ni Ate Josefa mula sa nasunog na bahay sa Barangay Banuyo dito sa Pilar, Sorsogon. Isa lamang siya sa 186 na pamilya na nakatanggap ng 30,000 pisong ayuda mula sa Integrated Disaster Shelter Assistance Program ng Department of Human Settlements and Urban Development. Habang 10,000 piso naman para sa mga pamilya na partially damaged ang bahay dahil sa sunog. Bukod sa mabilis ang pagtugon ng DSUD, tumutulong na rin ang National Housing Authority sa LGU para sa relocation ng mga benepisyaryo ng EDSAP. Sa pagkakaalam ko po, yung permanent relocation site ay meron na pong pag-aari na lupa ang munisipyo ng Pilar. Kaya that's a very good news po para sa mga kababayan natin. Dahil sa mga tulong na natanggap ng mga biktima ng sunog, lubos na ang pasasalamat ni Ate Josefa sa pamahalaan. Gagamitin daw nila ang ibinigay na tulong pinansyal para makapagsimulang muli. Salamat sa binigay nilang ganitong halaga kasi makakatulong ito sa amin sa pagpagawa ng sarili naming bahay. Mula sa Radyo Pilipinas, Albay, Paul Apin para sa Balitang Pambansa. Dinala sa lungsod ng Baguio ang iba't ibang produkto ng Apayao kasabay ng 3rd Cordillera Golf Tournament. Layunin nito na matulungan ang mga local MSMEs, kabilang na ang mga AITA at PWDs para maibenta ang kanilang mga produkto. Si Clint E. Sutanes ng PIA Cordillera sa Balitang Pambansa.
Iba't ibang mga government-supported micro, small and medium enterprises o MSMEs mula sa lalawigan ng Apayao ang nabigyan ng pagkakataon upang ibida ang kanilang mga lokal na produkto sa Camjanhay, Baguio City. Kasama sa kanilang mga produkto ang processed foods, healthcare products, beverages at mga woven materials. Para sa mga exhibitors, malaking tulong para sa mga taga-Apayao ang sabing exhibit. Dakil nga tulong dito para kan dagiti MSMEs tayo tulad ng mga katutubong aita nga isu dati agwiwib iti dagitoy baskets. May isa nga basket makatulong para iti pangkabuhayan da. And then yung mga gumagawa po ng ating seagrass bags, sila ay PWD po. Malaki aniya ang ginampanan ng mga ahensya ng gobyerno kagaya ng DTI, DOT at DOST sa pagpapayabong pa ng kanilang mga produkto. Kakailyan nga taga Cordillera, mauawis kayo amin nga apan ditoy Camp Janhay ken Pinewoods nga apan nga agpakyaw iti produkto tayo nga local products. Ang nasabing exhibit hanggang April 6 ay bahagi ng 3rd golf tournament sa pangunguna ng Cordillera Golfers Foundation Incorporated. Mula sa PIA Cordillera, Clint Isvan Tutanes, Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Itong nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa. Health Watch, alerto!